Ano po? So doon sa Isaiah chapter 51 na nasimulan natin kagabi, tinalakay nga doon ni Propeta Isaiah yung panawagan sa mga Israelita na magpanumbalik, i-review nila, i-evaluate, i-assess nila ang kanilang buhay at yung kanilang pinagmulan, yung binabanggit doon na bato kung saan sila nagmula. So tumutukoy ito sa buhay ng kanilang ninuno na si Abraham at kung paano nakipagkasundo si Abraham sa Diyos. Ano yung iniwang pangako ng Diyos, ano yung kanilang kasunduan. Ngayon, bakit ito ipinapagawa ni Isaiah sa kanya? Dahil nais niyang malaman at maunawaan ng mga Israelita ano ang nangyari sa buhay nila. Napakaganda ng panimula ni Abraham, ng kanyang kasunduan sa Panginoong Diyos. Pero bakit itong mga lahi na sumunod sa kanya ay nagkaroon ng ganitong buhay? Pawang namuhay sa kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsuway sa Diyos, naging mga rebelde. Nais ipaunawa ni Propeta Isaiah sa mga Israelita na sila ay pinili ng Diyos, sila itinalaga na pagiging isang espesyal na lahi. Kaya dapat sila'y sumunod sa Diyos. Pero baligtad ang nangyari sa kanilang buhay. So yung mostly itong sa kabanatang ito ay tatalakay doon sa pagbibigay diin sa pinagmulan na buhay o lahi o lipi ng mga Israelita sa napakahabang panahon. Ang panahon dito ni Isaiah is approximately is 800 BC. So from 2000 BC to 800 BC, so nasa more than around 1,200 years ang nangyari na pabalik tanawan nila. Ngayon, paano to maiisip ng Israel? Ito po ang kagandahan ng sistema sa Israel. Magandang gabi, Pastor Dennis, and sa inyo pong lahat. Yan. Ang kagandahan po sa Israel, isa sa tradisyon ng mga Hudyo, yung tinatawag na oral transference ng information. Yung kasaysayan ng nakalipas na panahon ay ikinukwento sa mga susunod na henerasyon. Kaya nalalaman ng mga sumunod na henerasyon kung ano ang mga nangyari sa nakalipas. Wala pa po sa kanilang opisyal na sulatan o publication ng kapanahunan na yon. Pero ang ginagawa ng mga natitirang lahi ay inuulit-ulit sa mga sumusunod na henerasyon ang kanilang kasaysayan na nakalipas pa kaya nalalaman. Kung ating maaalala, sa panahon ng bago makatawid sa lupang pangako ang mga Israelita, dahil ang tatawid ay mga anak na lamang, inulit ni Joshua na banggitin ang kasaysayan. Kaya nga meron tayong Deuteronomy, ibig sabihin ay second writings, no? Kaya napakahalaga. So ikinuwento ulit. At sa panahon din ni Nehemiah, yung mga nakalabas pabalik ng Jerusalem, muling ikinuwento ni Nehemiah ang mga naging kasaysayan. Ito po ay dalawang bahagi lang, pero ito po ay tradisyon ng mga Hudyo o ng Israelita. Oral transformation or oral transfer ng information. Kaya hindi mahirap na gawin yung sinasabi dito ni Propeta Isaiah, possibly or possible na mababalik tanawan nila yung kasaysayan ni Abraham at sila aware silang lahat dito. So definitely, kung magiging focus lamang ang isip ng mga Israelita na kinakausap ni Propeta Isaiah sa pagkakataong ito, malalaman nila, marirealize nila ano ang naging pagkukulang at pagkakamali nila. Ngayon, sa practical na sitwasyon ng buhay natin, napaka-importante na tayo man ay magkakaroon ng reassessment, re-evaluation sa ating buhay. Yan, magandang gabi, Pastor Kuya Ricky. Yan. Araw-araw or pagkakaraan ng particular na period, ating isa-isahin, magmuni-muni tayo, ano ba naging sitwasyon ko sa araw na ito, sa linggo na ito. Ako ay sumimba nung Sunday, meron ba akong natutunan? Nag-improve ba yung buhay ko? Napaka-importante po sa buhay ng isang mananampalataya na laging ma-reassess kung ano yung kalalagayan ng buhay natin. Particularly sa aspeto ng pananampalataya at espiritualidad. Ayan. So punta tayo sa verse 2. Salamat po, Pastor Nanding. Ang sabi sa verse 2, inyong alalahanin ang ninuno ninyong si Abraham at ang asawa niyang si Sarah, na sa lahi ninyo'y nagluwal
Nang aking tawagin si Abraham, siya'y walang anak, ngunit pinagpala ko siya at pinarami ang kaniyang lahi. So, ayan. So, kanina nabanggit ko doon yung isang virtue o isang ugali ni Abraham na dapat nating hangaan, yung pagiging matiyaga, pagiging paghihintay. Yung the virtue of waiting and being patient. Kasi sa haba ng panahon bago tinupad ni Yahweh yung kaniyang pangako na bibigyan siya ng anak at yung kanyang lahi ay magiging kasindami ng bituin sa kalangitan o kaya ay buhangin sa dalampasigan, napakahabang panahon. Pero makita natin dito yung pagiging matiyaga. Ang isang problema ng mga tao sa mundo ngayon ay yung kawalan ng katiyagaan, laging nagmamadali. Ayan, seconds lang. Actually, ako mismo mainipin ako. Gusto ko pag sinabi ko, pag inisip ko, dapat magagawa ko kaagad eh. Kaya ako'y mostly naiinis ako sa sarili ko pagka hindi ko nagagawa agad ang isang bagay. Ayan. Okay, ang talatang ito, verse 2, ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalaala ng katapatan ng Diyos sa kanyang kakayahang tuparin ang kanyang mga pangako at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa kanyang paglalaan. Hinihikayat nito ang mambabasa na tumingin sa mga halimbawa ng pananampalataya na ipinakita ng kanilang mga ninuno at makahanap ng pag-asa at katiyakan sa hindi nagbabagong kalikasan ng katapatan ng Diyos. Gaya ng karamihan sa propesiya ni Isaiah, ang talatang ito ay nag-aalok ng walang hanggang katotohanan at pampatibay loob para sa lahat ng naghahangad na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa ating kapanahunan ngayon, ako po ay nagsimula na maglingkod sa Panginoon noong year 2000 o siguro late 1999. At talagang naikukumpara ko kung ano yung naging pagkakaiba, paano nag-evolve yung church noong panahon na yon at sa kasalukuyang panahon ngayon. Particularly, probably si Pastor Nanding, mas maraming magiging comparison, sa tagal ng panahon ng paglilingkod at si Pastor Dennis din. Ang laki ng pagkakaiba, talagang nakitang-kita namin na pabagsak ang sistema ng pananampalataya ng tao. Yung mga kagandahan at kaayusan sa church, pasama ng pasama. Ngayon, masyado ng rampant yung prosperity, yung mga maling katuruan. By the way, sa Sunday, tatalakayin natin ang mga bagay na iyan. Ano po? Nung kapanahunan namin, nagsisimula pa lang ang prosperity. Malakas pa si yung father of prosperity dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung kilala ni Pastor Nanding, si Pastor Camilo Principe. Ayan. Nung kabataan niya, sinisimulan niya pa lang, hindi pa nakakabuelo eh. Kasalukuyang panahon, ngayon patay na siya, ang laki ng iniwan na niyang impluensya at masyado na tayong na-impluensyahan ng maraming katuruan sa iba't ibang bansa. So talagang masyado ng rampant, parang hindi mo na makilala ngayon yung kapag kakaiba ng tunay na Christian church sa isang Christian church, maraming Christian church para na ring RC ang dating eh. Yung mga tao makasimba lang, simba uwi, kaya nauso yung salitang Zimbabwe. Ayan, talagang iilan na lang sa panahon namin dati nung ako'y nagsisimulang manampalataya at maglingkod sa Panginoon. Solid pa yung doktrina, solid yung pagtuturo. Pero ngayon talagang mostly ay parang entertainment na ang mga church. Nakakalungkot. Ano po? So doon pa lang makikita mo, using the assessment method, ang laki ng ibinagsak ng kalusugan ng mga simbahan. Kaya dito sa church, pinipilit natin kahit papaano ay makapagturo tayo ng maayos, maging maayos pa rin ang sistema natin kasi talagang diluted na ang sistema sa mga simbahan ay pabagsak na ng pabagsak. Ang talatang ito ay nagdadala rin ng isang makapangyarihang mensahe ng pag-alaala, muling pangako at pagpapanumbalik. Tinatawag nito ang mga tao ng Israel na makinig sa mga salita ng propeta na nagpapaalala sa kanila ng kanilang espiritual na ugat o pinagmulan at tinatawag silang bumalik sa mga daan ng katwiran at katapatan.
dapat ang mga church ngayon, ganito ang mensahe lagi, manumbalik kayo sa Diyos sa tamang katuruan. Nangyayari hindi puro makamundo na. Worldly na yung mga churches ngayon. Ang simbolismo at imahe sa talatang ito ay nagsisilbing pagpapalakas sa hindi nagbabagong kalikasan ng pag-ibig ng Diyos at ang hindi nagbabagong pundasyon ng pagkakakilanlan ng mga tao bilang mga hinirang ng Diyos. Hindi mo na malaman ngayon kung sino yung totoong Kristiyano, sino yung talagang sumisimba. Kasi halos pare-pareho na yung uga. Talagang masyado nang napanghimasukan ng mundo, even yung mga simbahan. Ang talatang ito ay patuloy na may kaugnayan na kahalagahan para sa mga mananampalataya ngayon na hinihimok silang pag-isipan ng kanilang espiritualidad na pamana at hanapin ng Panginoon ng may pananampalataya at pagpapakumbaba. Marami pong church sa kapanahunan ngayon na wala na ang Panginoong Diyos sa loob ng simbahan. Ang mayroon ay mga teachings ng prosperity, teachings ng pagpapala, mga iba't ibang motivational speeches at kung ano-ano pa. Kaya po nakakalungkot. At ang daming mga non-biblical teachings. Ang talatang ito ay bahagi pa rin ng isang mas malaking talata kung saan ang propetang si Isaiah ay nagsasalita sa mga Israelita na hinihikayat silang alalahanin ang katapatan ng Diyos at magtiwala sa kanyang mga pangako. Nais ni Propeta Isaiah na manumbalik ang mga Israelita. Pero para sila makapanumbalik, kailangan muna nilang maunawaan kung ano ang naging sistema ng panahon ng kanilang mga ninuno at paano silang naging matagumpay. At nais ni Propeta Isaiah na ikumpara nila yung buhay nila ngayon, yung sistema nila ngayon sa sistema ng kanilang mga ninuno. Kaya nga hindi sinasadya, ito ang nilalaman ng talata, pero napagkumpara din natin eh. Ako laging araw-araw napapagkumpara ko yung buhay ko nung ako hindi pa pastor at buhay ko ngayong pastor na ako. Bagamat syempre, masarap maglingkod sa Panginoon bilang pastor, pero ang hirap eh. Anong hirap? Kasi nung panahong naglilid pa lang ako ng mga Bible study, parang ang daling humikayat ng mga tao. Ngayong pastor na ako. Kung kailan naging pastor, saka ako nahirapan eh. Ang hirap ng sitwasyon dahil masyado napanghimasukan ng mundo ang mga tao. Sa talatang ito, itinuro ni Propeta Isaiah sa mga Israelita na tumingin kay Abraham na kanilang ama at kay Sarah na nagluwal sa kanila. Ito ay isang panawagan na alalahanin ng pananampalataya at pagsunod ng kanilang mga ninuno, sina Abraham at Sarah. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham na nangangakong gagawin siyang isang dakilang bansa at pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa lupa sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng tipang ito, natunto ng mga Israelita ang kanilang angkan pabalik sa dakilang patriarkang si Abraham. At dahil dito sila ay mga tatanggap ng mga pangako at pagpapala ng Diyos. Nakita nila sa pagsunod nila kay Isaiah kung anong pangako ng Diyos kay Abraham. At sila pala ang katuparan ng pangako. At yung pang ibang biyaya na pinangako ng Diyos kay Abraham ay sa kanila pala ipagkakaloob. Siguro ay matinding pagsisisi ang nangyari sa mga Israelita. Nagpapatuloy ang talata sa pagpapahayag sapagkat tinawag ko siyang mag-isa at pinagpala siya at pinarami ko siya. Ito ay isang paalala ng katapatan ng Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, siya ay naninirahan sa lupain ng Ur ng mga Kaldeo, ngunit pinili siya ng Diyos upang maging ama ng isang dakilang bansa. Sa kabila ng katandaan at pagiging baog ni Abraham at Sarah, biniyayaan sila ng Diyos ng anak si Isaac at tinupad ng kaniyang pangako na gagawing kasing dami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan ang kaniyang mga inapo. Ang talatang ito ay nagsisilbing testamento sa katapatan ng Diyos at sa kanyang kakayahang tuparin
ang kanyang mga pangako kahit na sa mga tila imposibleng sitwasyon. Itinuturo ng talatang ito kung paanong tumutupad ang Diyos sa kaniyang pangako. At ito'y dapat natin ding maunawaan. Hindi lamang Israel ang pinangakuan ng Diyos, kung hindi tayo rin na mga hintil. Ang problema lang natin, nagmamadali tayo. Ang gusto nating mangyari ay ngayon-ngayon pagpalain tayo. Kaya pumupunta tayo sa mga prosperity teachings. Meron kang isang author na nagsabi na the best of your life now will happen now. Yun po ay si Joel Osteen. Kaya lang alam natin na maling-mali ang mga tinuturo ng tao na ito. At nabanggit ko dati, tuwing magpipreach yan, walang verse na ginagamit. Ang sinasabi niya lagi, para siyang nag-hold ng mga seminar na puro pagyaman, puro best of your life. Ang best of your life, hindi natin dito sa lupa mararanasan kung hindi sa kalangitan. Ang best na sinasabi niya dito sa lupa ay pagyaman, kamal ng maraming pera. Hindi po yun ang sinasabing best ng Bible. Yun po ay evil power yun yung pagkakaroon ng sobra-sobrang kayamanan. Bagamat kailangan natin ng pera, kailangan natin ng, pwede naman tayong yumaman, pero dapat ay gamitin sa tamang pamamaraan. Ako po, kung loloobin ng Panginoon na yumaman ako, gugustuhin kong yumaman kasi marami akong gustong tulungan, bigyan, at mga bagay pa na gusto kong gawin. Kasama pa rin sa mga tema ng talatang ito ang katapatan, pagtitiwala at ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Hinihikayat nito ang mambabasa na tumingin sa mga halimbawa ng pananampalataya at pagsunod na ipinakita ng kanilang mga ninuno at magtiwala sa kakayahan ng Diyos na magdulot ng mga pagpapalat pag-unlad kahit na sa harap ng tila hindi malulutas na mga hadlang. Sa simbolikong paraan, sina Abraham at Sarai kumakatawan sa pananampalataya at pagsunod ng mga ninuno ng Israel. Ang mga ito ay isang paalala ng pundasyon ng pakikipagtipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang piniling mga tao. At ang mga pagpapalang dumarating bilang resulta ng tapat na pagsunod. Ang tawag na tumingin kina Abraham at Sarah ay nagsisilbing paalala sa mga Israelita ng kanilang pamana at ang kanilang koneksyon sa mga pangako ng Diyos. So nakikita natin dito yung layunin ni Propeta Isaiah, yung layunin ng Panginoon, nais niyang ipaunawa sa mga tao kung ano ang kanilang buhay, kung ano ang ipinangako ng Diyos, at kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa kanila. Sila manumbalik lamang sila at ayusin nila ang kanilang buhay. Ang panawagan na ito ni Isaiah ay panawagan din sa ating lahat. Ating asikasuhin, ating ayusin ang ating buhay. Ayan, may oras pa tayo. Verse 3, talakayin natin. Sabi dito, aking aaliwin ang Jerusalem at ang lahat ng nakatira sa gumuhong lungsod. Mula sa pagiging tila disyerto, gagawin ko itong tulad ng halamanan ng Eden. Maghahari roon ng kagalakan at pagpupuri, awitan at pasasalamat para sa akin. Ang talatang ito ay nagbibigay ng isang masigla at mapayapang mensahe ng panunumbalik sa mga Israelita at na nagmumula sa pagkabihag sa Babylonia. Binibigyang diin nito ang walang hanggang pag-asa at katapatan ng Diyos. Ipinapakita nito ang mensahe ng kaaliwan at pagpapanumbalik na tinitiyak sa mga tao ng sayon na may kapangyarihan ng Diyos na gawing kasaganaan at kagalakan ng kanilang pagkawasak o ibalik ang kanilang dating uri ng buhay bago pa sila bumagsak sa kasalanan at pagsuway sa Diyos na naging dahilan ng kanilang pagkatapon sa Babylonia. So ganun uli, reassessment, re-evaluation, at pag naunawaan na yung buhay nila, sila ay makakapamuhay ng maayos. Sila ibinalik sa Jerusalem. Pero ang unang ginawa ngayon ni Nehemiah ay ibinigay uli sa kanila yung mga batas, yung mga utos ng Diyos kay Moises, yung mga ibinigay sa bundok ng Sinai, para maging maayos ang pamumuhay ng mga tao, ng mga anak na ito ng lahi ni Israel.
para maunawaan ang batas. Kaya lang alam niyo ang dulo nito naging masuwayin pa rin ang mga ang mga Israelita. Doon sa aklat ni Malakyas, nakasunod lang ito ng aklat ni Nehemiah sa aktual na sitwasyon, sa chronological order. Mababasa natin doon na yung mga Israelita ay nag-asawa na naman ng mga dayuhan, ng mga hindi nila kalahi, which is ito ang isa sa kinagagalitan ng Diyos. Kaya sila'y nagkasala na. Merong isang sitwasyon doon, I think, Malakias chapter 2 or chapter 3 o sa dulong bahagi ng Nehemiah, binabanggit na sila ay pinahiwalay na ni Malakias o ni Nehemiah sa kanilang mga asawa. Pwede nyo pong saliksikin at basahin yung dulo ng aklat ng Nehemiah o is yung bahagi ng Malakias. Ito po ay nangyari doon. Medyo hindi ko na lang matandaan yung particular na mga verses. Sila ay uh, tinuruan or pinilit ng leader nila na isaayos ang kanilang buhay at hiwalayan ang kanilang mga asawa ng mga hindi nila kalahi. Kagaya sa kasalukuyang panahon natin, alam nyo, maraming Kristiyano na nag-aasawa ng hindi mananampalataya at mayroon namang mga Kristiyano na nagsasama, hindi na ikinakasal. So talagang hindi mo na maintindihan kung saan pupunta ang mundo eh. Alam ng tama, ginagawa pa ang mali. Nakakalungkot yung mga ganoong sitwasyon. Ayan. Ipinapaunawa rin ng talatang ito ang gawaing pagtubos ng Diyos sa buhay ng kanyang mga tao na sumasagisag sa kanyang kakayahang magdala ng kagandahan mula sa abo at gawing kaligayahan ang mga sitwasyon ng pagluluksa. Itinatampok sa talatang ito pagbabago o pagsasaayos ng isang guho, bagsak o walang silbing bayan na iniwan ng mga mamamayan na naging tila disyerto na walang makikitang anumang kagandahan. Walang bahay o mga tahanan, walang mga tao na nabubuhay, walang bukid na kaakit-akit o mga hayop na malulusog. Ang kalalagayan ng bayan ay tiwangwang at pawang mga dawag ang mga halamang nabubuhay. Larawan ng isang inabando ng bayan na walang anumang bahid ng kaunlaran at kagandahan. Desolated ang salita sa English, no po? So, ang talatang ito ay nagpapakita ng pangako ng Diyos na tuparin ang kaniyang mga iniwang salita at ang kanyang kakayahan na i-revive ang isang bagsak na bayan. Yung lahat ng binanggit kanina na kahirapan kapangitan ng bayan ng Juda o ng syudad ng Jerusalem, kayang-kayang bawiin ng Diyos. Kayang-kaya niyang isaayos sa isang pitik ng kaniyang daliri o sa isang kumpas ng kaniyang kamay. Kayang-kaya niyang ayusin. Pero nais ipaunawa, bago yung gawin ng Diyos, nais niyang ipaunawa sa mga Israelita kung bakit nangyari ang mga bagay na to at kung ano ang dapat nilang gawin. Ayan, at ganoon nga ang ginawa ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ay panunumbalikan o ibabalik ng Diyos ang orihinal na anyo nito kasama ang kayamanan ng mga bukidin at kalusugan ng mga lupa at mga halaman at puno na tumutubo dito. Ang dating tila disyerto ay gagawing tila halamanan ng Eden, a symbol of beauty, nahitik sa kagandahan at pagiging kaakit-akit. Bukod pa dito, mararamdaman at aktwal na mararanasan ng mga tao ang kagalakan at muling pagpupuri sa Diyos. Aawitan nilang muli ang Panginoon ng mga awiting papuri at pasasalamat. Ito ay nagsisilbing isang walang hanggang paalala ng pag-ibig at paglalaan ng Diyos na nag-aalok ng pag-asa sa lahat ng maaaring matagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng isang spiritual na at emosyonal na ilang. Pag sinabing spiritual wilderness, tumutukoy sa kawalang laman ng puso, yung pananampalataya na walang silbi, na actually ilinalarawan sa Jerusalem yung pagiging tila disyerto ng kanilang bayan. Kung dadalhin natin sa aspetong espiritualidad, yung mga puso ng mga Israelita ay spiritual wilderness din. No, ang laman ng puso puro dawag,
wala yung kalusugan bilang mga tagasunod o mananampalataya ni Yahweh. At sa ating kapanahunan, marami sa ating mga ganyan. Spiritually empty. Laman ang nasa loob ng simbahan, pero hindi kasama si Kristo. May pastor na nagpipreach, pero hindi si Kristo ang itinuturo. Hindi yung tamang ibanghelyo. May napakalagong simbahan, and yet wala ang Panginoong Diyos, hindi nila kasama. Kaya nga doon sa simbahan sa Laodicean ay kumakatok ang Panginoong Diyos. Ayan, sana pag kinatok tayo ng Panginoon, ibig sabihin wala siya sa atin. Dapat papasukin natin siya. Ano po? Ang tema ng talatang ito ay nakasentro sa ideya ng pagpapanumbalik at pagpapanibago. Ang imahe ng ilang na ginagawang isang malago na hardin ay kumakatawan sa pagbabago ng isang tiwangwang at baog na sitwasyon sa isang kasaganaan at kagandahan. Revival ang tawag natin dito. Ito'y nagsasalita sa ideya na ang Diyos ay may kapangyarihan na magdala ng buhay at pagkamayabong sa mga lugar. Kaya niyang paunlarin paging gawing mayabong yung isang tigang na lupain. Yan. At bigyan ito ng pag-asa at kasaganaan. Ang temang ito ng pagpapanumbalik ay isang paulit-ulit na mensahe sa buong Biblia na nagbibigay din sa kakayahan ng Diyos na magdala ng kagalingan at pagpapanibago sa kanyang mga tao sa oras ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Okay. Sa praktikal na paglalapat sa ating kapanahunan, ang larawan ng pagpapanumbalik na nagdadala ng kagandahan, kaunlaran at kapayapaan sa lugar na dating tiwangwang o ang Jerusalem ay tumutukoy sa mga buhay na nangasira o napahamak dahil sa pagkagumon at pagbagsak sa mga kasalanan. Pwede nating isipin na yung sitwasyon ng Jerusalem na naging disyerto, dawag, walang nakatirang tao, walang malusog na halamanan, pwede nating isipin or ilapat sa sitwasyon natin ngayon na ito yung mga puso ng tao na bumagsak sa kasalanan, na wala ng pananampalataya at pagkakilala sa Diyos, na natiling mga patay. Sabi doon sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 5 or 1 to 7. Particularly sa verse 1 sa King James, sinasabi doon na kayo'y dating mga patay dahil sa inyong pagsuway at pagkakasala. Yung mga taong hindi nanampalataya sa Diyos o tayo, bago tayo nanampalataya, tayo yung mga patay, tayo tila mga ilang. Walang laman ng puso natin, kundi kasalanan, mga dawag. Pero dahil nagpakilala sa atin ng Panginoong Hesus, tayo'y nagkaroon ng revival, na-revive ang ating pagkatao. At doon sa Ephesians chapter 2, verse 1 and 5, ito yung tinatawag nating regeneration. Na-regenerate ang ating puso, binigyan tayo ng panibagong buhay. Ito yung tinatawag na kagandahang loob ng Diyos. At sa pamamagitan ng kagandahang loob na yan, ibinigay sa atin ang pananampalataya at tayo ay tumugon dito. Tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Kaya tayo ngayon mayroong buhay na walang hanggan. So yun yung nilalarawan ng pagiging panunumbalik ng kagandahan sa Jerusalem. Na dating disyerto magiging tila garden ng Eden. Ang puso natin matapos tayong manampalataya ay tila garden of Eden. Kasi nandun yung kagandahan, nandun yung pag-asa at kasiguraduhan na sa pagdating ng panahon, tayo'y aakyat sa langit at mamumuhay tayo ng walang hanggan kasama ang Panginoong Diyos. Yung dating patay na pagkatao ay naging buhay. Yan ang sitwasyon natin. At yan, ang sabi dito, alam nating lahat na to, ang sino bang magsusuko ng buhay sa Panginoon at manunumbalik sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos ay magkakaroon ng isang bagong buhay na tila halaman na ng Eden sa kasaganaan, kagandahan at kapayapaan. Ang buhay na ito ay nararanasan nating mga mananampalataya sa panahon natin sa kabila ng mga kahirapan at problema. At higit pa nating mararanasan sa panahong kinuha na tayo ng Panginoon dito sa lupa at dinala na sa kaniyang
kaharian. So, ating makikita ang kapangyarihan ng Diyos, ang sovereignty ng Diyos. Gaano man tayo magkasala, kung tayo'y luluhod sa Kanya't manunumbalik, tayo'y patatawarin niya. At yung buhay natin na dating ilang, dating disyerto, ay magiging kasing ganda ng halamanan ng Eden. Babaguhin niya yung buhay natin, i-revive niya tayo. So yun po yung mensahe nito eh. Yung sitwasyon ng Israel na ibinalik sa kagandahan, ito yung sitwasyon ng mga tao sa kasalukuyang panahon na nagugumon sa kasalanan at pagsuway sa Diyos. Na sa dulong panahon o sa panahong nanampalataya ay ibabalik ng Panginoong Diyos. So, ayan po, napakagandang pangako, napakagandang pagsisimula ng kabanata at napakagandang bagay na pwede nating panghawakan sa ating buhay at ibahagi rin natin sa mga ibang mga tao na namumuhay para tila mga disyerto o ilang para sila'y magkaroon din ng buhay na katulad ng halamanan ng Eden. Okay, so hanggang doon po muna ang ating talakayan sa gabing ito. Pansamantala tinatapos natin. Nawa ay naunawaan ng bawat isa ang ating tinalakay, ang mensahe nito at magkaroon ng maayos na refleksyon sa mga mensaheng ito. Sa kabila ng ingay dito sa paligid, salamat sa Panginoon at nakatapos tayo ng ating pag-aaral. Kung meron po kayong mga katanungan na gusto nyong sabihin o mga bagay na hindi naunawaan sa ating talakayin, wag po kayong magdadalawang isip. Magtanong lang po dito. At si Pastor Dennis po ang sasagot sa mga katanungan ninyo. At si Pastor Nanding na yan. Salamat po. Ayan. So, tulong-tulong po tayong magtalakayan. Okay, so salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay sama-samang magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na tunay na dakila at tunay na may pag-ibig at nagmamahal sa amin. Salamat po sa muling pagpapaalala sa bawat isa sa amin na sa kabila ng mabibigat na sitwasyon, kung kami man ay napagumon, bumagsak sa kasalanan at pagsuway sa iyo, mayroon pa kaming pag-asa na basta kami manumbalik sa iyo dahil nandyan ka at pag kami ay sumuko sa iyo, Panginoon, ay aayusin mo ang buhay namin. Panginoon, kami pong mga nandito na nakikinig at nag-aaral ay mga mananampalataya na at nagkaroon na ng bagong buhay dahilan sa iyong kagandahang loob. Tulungan mo kami, Panginoon, na maibahagi ang parehong mensahe na ito, ang parehong kagandahang loob na ito sa ibang tao. Upang gaya namin ay maranasan din nila ang halamanan ng Eden sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, tulungan mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa amin. At amang Diyos, amin pong dinudulog sa iyo ang pagbiyahe namin bukas magpunta sa Trece Martires. Samahan mo po kami, Ama, makarating ng maayos, magawa ang aming mga misyon at ang paggawa para sa iyong misyon sa gawain sa lugar na iyon. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat ulit mga kapatid sa inyo.